Kada 6:00 nga ng umaga, automatic na yun, gigisingin na ako ni mama. Pero parang hindi rin naman ako nakakatulog kasi kagaya nito, anong oras na to? Madaling araw. Bali sa ilang beses na ginigising niya ako kapag madaling araw, minsan hindi ko na namamalayan na nagbe-video pala ako. Siguro dahil nakatatak na sa isip ko na kailangan meron akong video. Kailangan meron akong ma-upload dahil kahit papano kumikita ako dito. At nang makita ko nga itong video na to, grabe, buti na lang talaga at hindi kami napapano or na-aksidente. Kasi tignan nyo naman, halos nakapikit na ako na inaalalayan siya. Yung tipong para bang bigla na lang akong matutumba. Pero kasi ito yung gusto ni mama, na lumilipat siya kapag madaling araw mula wheelchair papunta doon sa monoblock dahil nangangawit nga daw siya. Tapos, pinapalitan ko naman ng diaper kung minsan. Mga ilang beses din yon sa madaling araw. Hindi sa nagrereklamo, kinukwento ko lang po talaga sa inyo. At ito yung routine na sinasabi kong kaya ako nahihirapan. Dahil sa umaga, ganito yun na yung ginagawa ko bukod sa gawaing bahay. Tapos pagdating sa gabi or madaling araw, ganito pa rin. Kaya yung katawan ko, hindi na masyado talaga nakakapahinga. Sumasaglit na lang ng tulog sa umaga or sa hapon, naiidlip-idlip. Pero kung minsan, iniintindi ko na lang din si mama kasi kada magpapaalam ako sa kanya na matutulog ako, medyo naiinis siya. Kaya lang, dahil bilang may sakit nga siya, at siguro dahil na rin hindi niya na magawa yung mga dati niyang ginagawa, kaya gano'n na lang yung nagiging mood niya. At kapag dadalhin ko naman siya sa CR, every time na dudumi siya or maliligo, tsaka ako naman inaasikaso yung sahig. Salamat nga pala kay Ate Franz na nag-donate itong map namin at napalitan na nga yung luma. So dito nilalagyan ko ng fabric conditioner yung sahig para hindi naman masyado maging mapanghe. Bali, ito yung nagsisilbing pampabango ng sahig. Tapos tinatapatan ko din ng basahan kasi kada iihi si mama, hindi maiiwasan talaga na bigla na lang tutulo or hindi niya namamalayan na naiihi siya. O kung hindi naman, talagang may tumatagas talaga. Mahabang pasensya at pag-unawa talaga yung kailangan natin kapag may inaalagaan tayong may sakit sa pamilya. Maaaring para sa iba, madali lang to. Para sa iba, basic lang na pwede naman silang iwanan tapos maghanap ako ng trabaho. Pero lahat po ng naiisip nyo ay ginawa ko na rin. Lahat din ng paraan ay sinubukan ko na. Pero tanging ako lang talaga yung nakakaalam at may alam ng limitasyon ng katawan ko. Kaya hindi ko sinasagad dahil ayokong pati ako ay mauwi sa ganito. O paano guys, hanggang dito na lang at salamat sa panonood. Isang follow, like, and share lang po. Napakalaking tulong na para sa amin. Yun lang, ingat kayo palagi.